Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, tungkol pa rin po sa Minority Report na ginawa po nila Senador Marcoleta at Senator Amy Marcos na inilatag po sa publiko, no, ng dalawang ito. Ayon po kay Senator Lacson, ito po ay bastusan na ang laban. Yan. At nababagay daw po ito sa basurahan. Ping Lacson na imbierna. Ang ano nito. Na imbierna raw po si Ping Lacson. Yung mga termino parang pangbadingdong, Na imbierna si Ping Lacson dahil dito sa bastusan. Bastusan na raw po yung ginagawa, no? Nito pong tandem ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos. Ping na imbierna. Kina Senators Amy at Marcoleta. Taas ang ipinahayag ni Senator Ping Lacson, Senate President Pro Tempore at Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ang matinding inis sa inilabas na Senate minority. Nainis siya, nainis. Imbiyernang imbierna. Nainis po si Ping Lacson dahil po dito sa inilabas na Senate Blue Ribbon Committee na Senate Minority Report. Yan. Nina Senators Amy Marcos at Rodante Marcoleta. Kaugnay ito na investigasyon sa umunay maanumalyang flood control projects. Ayan, sa panayam sa onenewsstory.com, sinabi ni Lacson na ang naturang minority report ay hindi lamang paglabag sa tamang proseso ng Senado, kundi isang malinaw na pambabastos, pambabalahura, pang-insulto sa Blue Ribbon Committee dahil inunahan ito ang pinal na committee report. Iyan. Bakit parang may insiguridad, Senator? Bakit parang may insiguridad tayo rito, Senator Lacson? Sa ayan, yung sinasabi nilang minority report, nagsisimbolize ng disrespect sa committee. Napaka-unfair naman na dinidisrespect nila sa pamamagitan ng minority report. Na pinipreempt yung final committee report ng Blue Ribbon tungkol sa flood control projects ayon kay Lacson. Dahil dito tahasan din question ni Lacson kung ano ang dapat gawin sa naturang dokumento. Ngayon, anong gagawin ko dun? Anong disposition? Trash can. Yan. Hindi rin tinago ng senador ang kanyang pagkainis sa paraan ng pagkilos ng minority. Sabay banat ng patutsada na umabot na sa usaping ng asal at respeto. Ayan. Asal at respeto na po ang usapin dito. Kung gusto nila ng bastusan, di bastusan. Aside from advising them to read the rules of Senate again, palagay ko mag-review sila ng GMRC, Good Mothers and Right Conduct. Yan po ang tinuran ni Senator Ping Lacson. Dito po sa di umano ay pambabasto sa kanya ng dalawang senador. Sa nilalaman nito, pinangalanan ang ilang personalidad na umano'y may kaugnayan sa irregularidad ng flood control projects kabilang si former House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Saldico at mga senador na sina Francis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Iyan mga kapatid, no? Kitang-kita po natin yung pagkadismaya nito pong ni Senator Lacson. Ang tanong naman sa iyo, Senator Lacson, yung bang mga tao na dismaya o natuwa na nagbigay ng sariling minority report itong sila sila Senator Marcoleta at Senator Marcos. Senator Lacson, napakatagal na. Ang dami mong delaying tactics na ginagawa dyan sa committee mo, no?
na nahalata na ng tao tapos nilalabnawan nyo. Kami suportado kung ano man ang maging epekto niyan. Isa lang po ang naging epekto sa amin yan. Natuwa kami na kahit papano may mga senador pa rin pala na talagang gustong tukuyin kung sino talaga yung mga pasimuno nitong flood control, yung mga pagnanakaw sa flood control. Natutuwa kami, Senator Lacson, baliktad sa inaasahan mo. Kayo lang ang nadidismaya. Sino po yung nadismaya dito? Ang nadismaya po dito, yung mga inseguridad, no? Yung may mga insecurity sa kanilang paraan ng pag-iimbestiga. Sa tingin ko, ang nadidismaya talaga rito, Senator Lacson, yung kampo mo lang. No? Pero yung mamamayang Pilipino na napakatagal nyo nang binibitin-bitin, yung mamamayang Pilipino na gustong-gusto nang malaman talaga kung sino talaga ang may sala, dito po sa flood control, sino po talaga yung mastermind. Natutuwa po kami. Kasi mapipilitan kayo eh. Mapipilitan kayo una na ituloy-tuloy. Kasi pag hindi nyo tinuloy-tuloy, eto na yung paniniwalaan ng mga tao. Dinidelay mo eh. Mula nung si Gutesa ay nag-testify, pataas na po ng pataas sana yung usapin. Hinggil patukoy na sana ng patukoy, no? Palapit na sana dun sa pagtukoy sa mastermind. Pero ano ang ginagawa mo? Tinitigil, mahabang pahinga, tapos pag nagkunda ka naman ng investigasyon, sila pa rin, same personality pa rin. Kitang-kita po yung hindi namin alam kung sinasadya ninyo na hindi umabante, o yung sinasadya ninyo nakasawaan na ng tao yung Blue Ribbon Committee hearings. Ito lang Senator Lacson, tignan mo lang yung mga viewership noong hindi ko alam kung nakatatlo ba o nakaapat lang si Marcoleta. Nung si Marcoleta po, yung Blue Ribbon Committee Chairman, tignan mo lang Senator Lacson, yung dami ng nanonood at kumpara mo sa dami na nanonood sa'yo. Kasi wala po kami nakita. Tignan mo na lang kung hindi kami naniniwala na walang patutunguhan to. Ang pangunahin mong mga testigo, pinapakita po ngayon. Tinatanong ni Marcoleta, ikaw ang sumasagot. Testigo na naka-cover ang pagmumuka. Testigo na ayaw na magpakilala. Sabi nga sa post na nakita ko, si Gutesa na may muka, si Gutesa na nanumpa, si Gutesa na mayroong tinuturong krimen. Hindi nyo pinaniwalaan. Pero yung mga ni halos hindi makasagot sa mga tanong ni Marcoleta, ikaw na ang sumasalo. Yun ang kapanipaniwala. Alam mo, Senator Lacson, wag kayong, kaya alam namin, tama yun. Tama yung pananaw mo. Dapat ka talaga mabastusan. Sa ginawa ni Marcoleta at saka ni Senator Amy. Ang tanong, gusto ba ng mga tao yung ginawa nila? Gusto ba ng mga tao na ang irekomenda ninyo, magrekomenda kayo ng sampahan ng kaso si Martin Romualdez? Yan ang gusto ng tao, ipurso mo yung mga lead. Napakarami mong sinayang na oras namin. Bilang committee chairman, ang dami mong araw na hindi nag-imbestiga, tapos pag nag-imbestiga ka, mas madrama pa. Senator Lacson, mas madrama pa yung mga press conference mo kaysa sa actual. Wala ka ng bagong testigo. Yung mga bagong mong testigo, wala naman. Kita mo, ikaw na mismo nag-conclude
walang sapat na ebidensya kay Martin Romualdez. Bakit ka magkakaroon ng mga testigo? Hindi ba dumaan sa iyo yung testigo laban kay Martin Romualdez? Dumaan na sa iyo, wala namang palang sasabihin na sapat na ebidensya. Hindi naman pala makakapagtukoy na si Martin ay kasabwat. Ang purpose mo lang yata, Senator Lacson, linisin yung pangalan. Immediately after, immediately after ng investigasyon mo, diniklara mo na wala pa ring ebidensya. Hindi ba yan yung trabaho mo? Parang ganito Merong krimen na naganap. Buong Pilipinas alam na may krimen na naganap. Pinakita ni Pangulong Marcos mismo na mayroong mga ghost project. Pinakita mismo ni Pangulong Marcos sa video na mayroong mga palpak na flood control. Nagdurog nga na semento Si BBM Si BBM na mismo kumuha ng semento, dinurog sa mga kamay. Hindi po niya pinapakita na malakas siya. Ang pinapakita niya ron, yung kapalpakan ng mga proyekto ng flood control. Piruin mo yun. Semento, kumuha si BBM, dinurog sa kamay. May krimen po. Ngayon ang tanong po, pagbupo ba ang pulis? Maghihintay lang po ba siya ng ebidensya? Hindi po ba trabaho ng mga pulis para malutas yung krimen, maghanap ng mga ebidensya, maghanap ng mga testigo, maglabas ng mga pabuya kung kinakailangan para magkaroon ng lead? Di po ba ganun yung simpleng pulis? Yung mga pulis lang po sa simpleng mga estasyon ng pulis. Pag dumulog ka ng kaso, hindi naman po yung nasaktan, yung nagawa ng krimen, hindi naman po sila yung kinakailangan maghanap ng ebidensya para tugisin yung mga kriminal, di po ba? May effort. Nag-e-effort po yung mga investigador para maghagilap ng mga ebidensya. Ang dami na pong lead. No? Dati po, pag may nagturo, aalagaan na po yan. Pag meron nagturo na isang tao na ito po ang mastermind o ito po ang may kinalaman po tong tao na to at ang tinuturo niya ay makapangyarihan, aalagaan na po yan. Poprotektahan mo na yung lead mo na yun. Imbis po na ipursu yung mga lead ni Gutesa, imbis po na ipursu yung mga lead na binibigay ni Diskaya, yung lead ni Saldico, parang titigil na uli sa pag-iimbestiga. Pag-iinipan hanggang makalimutan na ng tao. Alam po ninyo, alam nyo yung psyche ng mga Pilipino Ito pong gobyerno na to, napakarami na pong naging problema ng Pilipinas under this government. Kahit 3 taon pa lang mahigit, mag-aapat na taon pa lang po ang gobyerno, naranasan na natin ng iba't ibang uri ng problema.